at paulit-ulit na lang yung cycle. Admin cases that will be filed, and the result will be suspension. Suspension here, suspension there, lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa po ako ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya So, mga kababayan, pahayag ni Senator Raffy Tulfo dito sa mga dito sa Senate hearing ng Committee on Migrant Workers. Ito nga po, nag-iinit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo dito sa mga sa mga nangyayari dito, lalong-lalo na dun sa dalawang OFWs na kamakailan lang. Dito si Jeline Arguson at saka si Riolyn Saison. Ito ang pinag-iinit ng ulo ni Senator Raffy Tulfo, mga idol. Kasi nga itong mga agencies na na mga loko-loko nawalan lang ng lisensya, imbis na makulong. Ang kaanuhan lang yung mga ganyang kapag nawawalan ng lisensya, marami ng pera yung mga agency na yan, di ba? Baka ilang buwan lang, panibagong agency na naman ang bubuksan ng mga yan. Na naman sila, mga panloko na naman. Yun lang ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo rito. Dapat makulong. Ito, pakinggan natin tong buong pahayag ni Senator Raffy. Illegal, pero siya ay naging pabaya. Matapos niya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa. Naging pabaya na siya kasi kumita na siya Diba? Oo, nga naman. Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya. And then, they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. Tama yun, I promise tama. you, under my watch, may papasayang batas na yan. At meron akong gustong makulong at masampulan. At yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Mas maganda kasi rin at the same time, dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na wag na nating hintayin na may makulong. Sana wag nang dumating sa ganung punto. Dapat preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na monitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila on a regular basis. And that should be computerized. Na hindi na kailangang manual. Tinatawagan yung OFW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc. etc. Sinabi ng OFW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Sinabi ng OFW, here. Totoo to mga brothers and sisters kasi ako dati akong OFW Ang huli kong ikikwento ko lang yung kwento ko bilang OFW. Huli kong nakausap yung agency ko, agent ng agency ko. Sa airport, nung inihatid nila ako sa airport, binigay yung kontrata ko sa yung mga ibang papeles ko. Pagdating ko sa Saudi mga brothers and sisters, wala na akong nabalitaan na sa agency ko na sa Facebook. Uso na ang Facebook noon yata yun nag-uumpisa pa lang ang Facebook noon. Inat ko pa sila sa Facebook, pinalo ko pa sila sa Facebook.
Pero wala na, hanggang doon na lang. Hanggang sa tapos yung kontrata ko, nabot ako ng 7 na taon sa Saudi. Walang hello-hello mula galing sa agency ko. Pasalamat na lang ako mga brother at medyo okay yung kumpanyang napasukan ko, di ba? Ito ang kainaman dito sa ni Senator Rafi ngayon, ipinaglalaban niya. Dapat may hindi lang buwan-buwan, dapat monitor niyo ang mga araw-araw lalo na sa panahon ngayon ng teknolohiya madali-dali na lang ng monitor ng tao. Sabihin niyo marami kayong pinalipad na OFW, kaya hirap kayo mag-monitor. Hindi na imposible yan ngayon. Sa advance ng teknolohiya natin ngayon, madali na lang gawin yan, yung monitoring nyo sa mga computer na yan. Computer technology ngayon, napakasimple na lang yan. Hirap ako. Pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin. Pagamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niyo naman, buwan pa lamang po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Ano ibig sabihin ng natural death? Not defined. So kung natural death, sakit sa puso. Di ba meron ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So, nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan, parehong kaso ni Jeline at Riolin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malinaw nawalan pala ng buhay yung dalawang OFW, kawawa naman Lalong kawawa itong mga kamag-anak na naiwan dito sa Pilipinas. Dapat talaga ginagawa ng aksyon ng o saka ng DMW, itong mga agency na ganito na pabaya. Report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalong bumibigat ang kanilang dibdib habang nag-aabang, hindi sa kanilang masayang pagbabalik, kundi sa kanilang mga bangkay. Napakalungkot at napakabigat isipin. Parang deja vu lang. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang kanilang mapait na sinapit. When this committee heard the case of Julie B. Ranara last year, we strongly recommended the adoption of stricter measures to ensure the constant monitoring of our OFWs abroad. Among others, we recommended the following. Number one, that the DMW and OWA should improve and intensify their systems for monitoring, communicating, and in rendering support and immediate assistance to our OFWs. Number two, that licensed recruitment agencies should equally share the burden of strictly monitoring their deployed workers, and their capacity to do so must be closely watched by our agencies. Kailangan dumaan sa karayom ang mga recruitment agencies na ito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number three, that prospective foreign employers must undergo some form of screening. Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bago sila ma-deploy, katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, health clearance, ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay balasubas, tarantado? Oo, tama yun. Dating OFW. Lalo itong mga screening, so wag na natin. Lalo itong mga household workers. Naku, paswertehan na lang yan kung makatsamba ka ng maayos-ayos na amo. Karamihan dyan sa mga yan, mga loko-loko ang amo Hira na lang yung siniswerte talaga. Paswertehan.
i-deploy doon yung ating OFW, matapos lumabas yung result na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening, sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any, capacity to pay, and to provide safe and environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. Uwi yung ating OFW huluhan.